tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Mainit-init na balita, isinugod sa ospital si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma yan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio at ng Bureau of Jail Management and Penology. Nakararanas daw ng matinding pananakit ng tiyan si Teves kagabi. Ayon sa BJMP, binigyan na si Teves ng pangunang lunas at atensyong medikal kagabi. Dinala siya sa ospital kaninang umaga kasunod ng rekomendasyon ng doktor sa BJMP dahil hindi raw bumuti ang lagay ni Teves. Mahigpit ang seguridad ng BJMP kay Teves sa hindi binanggit na pampublikong ospital. Ayon naman kay Attorney Topacio, naibsan na ang sakit ng tiyan ng kanyang kliyente matapos mabigyan ng painkiller sa ospital. Pero kailangan pa raw ng dagdag na pagsusuri para matukoy kung ano ang kanyang sakit. Isa pang mainit-init na balita, sandaang Chinese na nahuli sa mga illegal na pogo hubs sa Pilipinas ang ipinadeport na pabalik sa China ngayong araw. Ang ilan may mga iniwang asawa o partner at anak. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, 10:40 a.m. kanina yung flight ng isang daang dineport na pogo workers pabalik ng China. Sila yung mga naaresto ng mga otoridad doon nga sa mga anti-pogo raids o anti-pogo operations sa Cebu, Cavite, Pasay at Parañaque. Bumuhos ang emosyon na magpaalam ang ilang Pinay na mga asawa at partner ng mga deportee kanina. Ang isa kasama pa ang kanyang 6 na buwang gulang na anak. Maswerte naman na mag-ina dahil kausap na nila ang pamilya ng lalaki sa China at makakasunod sila doon. Ang ibang maiiwan, ipinagdarasal na lamang ang kanilang kapalaran at umaasang magkakasama muli. Idineklara mga naaresto ng mga undesirable aliens dahil sa kawalan ng kaukulang mga visa at work permits at dahil na rin sa pagtatrabaho sa mga pinagbawal ng mga pogo. Blacklisted na rin sila at hindi makakabalik ng Pilipinas, liban na lamang kung malilift ang blacklist order. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, China mismo nagbayad sa mga pamasahe ng mga dineport. Ito ay para masigurong diretso China at hindi makakatakas ang deportees. Matatanda ang may reports noon na nakakapag-layover pa sa ibang bansa ang mga deportee na mga pogo boss at hindi na de-deport sa China. Narito ang mga pahayag ng ilang asawa at partner ng mga dineport at ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz. Sobrang sakit po kasi may anak po kasi kami. Bigyan po sila ng chance. Oo, kung wala naman pong mga case na nakasangkot na mga illegal ganun, bigyan po ng chance na mapalaya po. Importante kasi sa kanila yan dahil marami silang nakukuhang impormasyon dito sa mga bosses kung paano sila nag-ooperate, saan sila nag-ooperate at ano-anong mga sistema sa money laundering ang ginagamit nila. Ang ayaw kasi nila siyempre yung hindi nakakarating sa China mismo, yung mga boss nitong operation ng Pogo. Connie, pagdating nga sa China ay sasalang sa malalimang investigasyon ang mga dineport. Yan ay para sa mga kasong scamming, cybercrime, fraud at money laundering. Malaking krimen ang mga ito doon at maraming biktima at umaabot pa nga ng bilyong-bilyong dolyar ang mga nakukuha. Ayon sa PAOK, mula nang ipatupad ang crackdown sa mga pogo, umabot na sa 4,000 ang mga naaresto. Nasa 2,500 naman ang mga dayuhan na na-deport sa kanilang mga bansa. Connie. Maraming salamat sa Salima Refran. May binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility mula sa Visayas na sa bahaging Southern Luzon na ito. Namata niya ng Pag-asa 70 kilometers east-southeast ng Calapan Oriental, Mindoro. Sabi ng Pag-asa, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo pero magpapalaw na ito dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ulang dulot naman ng easterlies at mga local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras.
posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Batangas at Zambales. Tatagal ang nasabing babala hanggang 11:52 ngayong tanghali, ayon po sa Pag-asa. Binaha po ang ilang lugar sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Nakuna ng video ang rumaragasang bahang na merwisyo sa mga taga-barangay Awang. Ilang bahay at tindahan po ang binaha. Sinabayan pa ito ng malakas na buhos ng pag-ulan. Ayon sa ilang residente, galing daw ang tubig mula sa bundok. Bago magtakip silim ay humupa naman din ang baha. Pulikan din po ang pananalasa ng buhawi sa Lambunaw, Iloilo. Sinabayan din po yan ng malalakas na pag-ulan. Nasa 75 bahay ang bahagyang nasira matapos manalasa ang buhawi sa 9 na barangay. Nagpapatuloy ang assessment ng LGU. Wala namang naiulat na nasaktan. Abiso po sa mga magulang at mga estudyante, ang mga lokal na pamahalaan na raw po ang in charge sa class suspension na may kaugnayan sa lagay ng panahon. Ayon sa Department of Education, mas namamonitor kasi ng mga LGU ang aktwal na panahon sa kanilang mga lugar. Dahil sa bagong pulisiya, hindi na ibabase sa signal number ng bagyo ang automatic suspension sa bawat grade level. Nakadepende na ito sa assessment ng LGU. Layon daw ng pulisiya na maiwasan ang pagkaantala ng pagkatuto ng mga estudyante. Ayon naman kay League of Cities of the Philippines President at Quezon City Mayor Joy Belmonte, hindi pa nila nakikita ang naturang memo mula sa DepEd. Sa ngayon, susundin daw muna nila ang umiiral na class suspension protocol base sa typhoon signal at heavy rainfall warnings mula sa Pag-asa. Matapos ang 6 na buwan, naaresto na ang akusado sa pagpatay sa isang tricycle driver sa Caloocan noong Disyembre. Handa raw siyang harapin ang kaso sa korte. Balitang hatid ni James Agustin. Pinuntahan ng mga operatiba ng Northern Police District Special Operation Unit ang bahaging ito ng Barangay 176B sa Bagong Silang, Caloocan. Inabutan nila nakasakay sa tricycle ang target ng kanilang operasyon. Agad pinadapa at pinusasa ng 43 anyo sa lalaki na subject ng arrest warrant para sa kasong murder. Ayon sa pulisya, ilang buwang nagtagong lalaki. Nalaman natin na nagtago siya sa part ng Bulacan, Santa Maria, Bulacan at dito sa may Cavite. So palipat-lipat siya hanggang meron tayong tipster na nagturo na umuwi-uwi siya ng Sabado-Linggo. So inabangan ng tropa. Sa imbestigasyon, pinagbabaril umano ng akusado ang 44 anyos sa lalaking tricycle driver sa Bagong Silang noong Disyembre 2024. Inalam pa ang motibo sa krimen. Habang nagpapasada yung biktima, which is a tricycle driver, inabangan ng suspect. Nakasakay sila ng motor at ito ay kanilang pinagbabaril. So dead on the spot ang ating biktima. Ang naarestong lalaki ikaapat sa most wanted persons list ng pulisya sa buong Metro Manila. Dati na siyang naaresto matapos makuhanan umano ng baril at nakasuhan dahil sa illegal na droga. Sa korte na lang po kapaliwanag, sir. Pero alam niyo po may arrest warrant dapat sa inyo? Opo, sir. Kayo po ba yung nagtago? Hindi naman po, sir. Baliw, natatakot lang ako ma-hold. Gusto ko sanang harapin yan, sir. Nakapag-return of warrant na ang pulisya, tinihintay na lang ang commitment order mula sa korte. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinakakasuhan ng Department of Transportation sa LTFRB ang konduktor na sangkot sa pambubugbog sa isang pasahero na may kapansanan sa loob ng bus. Sa ngayon, suspendido na ang lisensya niya at ng driver ng bus. Pinadalhan na rin sila ng show cause order para magpaliwanag. Sa investigasyon, napag-alamang ang konduktor mismo ang nanguryente sa pasaherong PWD gamit ang isang taser. Kasunod ng nahulikam na insidente, sinuspindi rin ang 15 unit ng Precious Grace Bus Company mula sa EDSA Bus Carousel. Nauna nang sinabi ng kumpanya na ginawa raw ng driver at konduktor ang kanilang responsibilidad na pag-report ng insidente sa mga otoridad. Hahanapin din ng mga otoridad ng iba pang pasaherong nambugbog sa biktima. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV.
May mga natatagpuan pa ring milyong-milyong halaga ng iligal na droga sa dagat sa ilang probinsya sa Hilagang Luzon. Chris, saan-saan ba yung mga bagong insidente? Connie, mula sa mga balita natin dati sa Pangasinan, umabot na hanggang Ilocos Norte at Cagayan ang mga nagpalutang-lutang na shabu. Batay sa investigasyon, pakipakete ng mga umano'y shabu ang natagpuan ng ilang mangingisda at turista sa mga dagat sa Paway, Lawag at Corimao. Kabilang sa mga nasabat ang isang malaking pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad at inaalam ang kabuang halaga ng mga nagpalutang-lutang na iligal na droga. May nakita rin sa dagat ng Pagudpud na isang pakete ng umano'y shabu na nagkakahalaga naman ng halos 7 million pesos. Tulad ng mga pakete sa Paway, Lawag at Corimao, nakabalot ito sa plastic na may label na durian at Chinese characters. Sa Claveria, Cagayan naman, 2 sako ang natagpuang palutang-lutang sa dagat na mga pakete ng umano'y shabu na may label naman na tsaa. Inaalam pa ang pinanggalingan ng mga iligal na droga. Arestado naman ang isang lalaki na wanted sa pangahalay umano sa menor de edad na anak ng kanyang live-in partner sa Maragondon, Cavite. Nahuli ang sospek sa barangay Poblasyon sa Sual, Pangasinan. Batay sa investigasyon, nagsimula umano ang pangahalay noong Disyembre. Pinagbantaan din daw ng akusado ang biktima. Pebrero nitong taon nang magsumbong ang biktima sa kapatid ng akusado. Ilang buwang nagtago ang akusado bago tuluyang natuntun. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang akusado sa Camarines Norte dahil din sa kasong pangahalay. Nakakulong na sa Cavite ang akusado na itinatanggi ang reklamong sexual assault. Balik operasyon ng MRT-3 matapos magkaaberya kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, nasunog ang isang wire sa poste sa pagitan ng mga istasyon ng Cubao at Santolan southbound pasado alas 7 ng umaga kanina. Dahil dyan, nagbabaan sa istasyon ng ilang pasahero matapos silang abisuhang mag-bus carousel na lang. Nakuna naman ni Yus Cooper Joram de Leon Cruz ang haba ng pila ng mga pasahero sa bus carousel sa Taft Avenue dahil sa aberya sa MRT. Pasado alas 8 ng umaga na ibalik sa normal ang biyahe ng tren matapos ang isinagawang maintenance at assessment. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng insidente. Live Encantadia, breathtaking visual effects at pangmalakasang storyline ang tampok agad sa pilot episode ng Encantadia Chronicles Sangre. Pati ang mismong cast hindi yan pinalampas sa viewing party. Nasaksihan ko yan. Narito ang latest. Certified trending ang world premiere ng Encantadia Chronicles Sangre. Sa cinematic na unang episode, muling ipinakita ang unang henerasyon ng mga tagapangalaga ng Brilyante at kasama si Nunong Imaw na ipakilala na rin ang mga batang sangre, ang kwento ng 4 na teritoryo at kahariang matatagpuan sa Encantadia na pinamumunuan ni Bathalumang Cassiopeia. Lumabas na rin ang ilang kalaban gaya ni Kera Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Hindi na ba ako nakikilala ng aking dating Panginoon? Ang reyna ng Miniave na pumatay kay Arsus sa mundo ng mga isinumpa. Simula sa araw na ito ay ako na ang kikilalanin ninyong Kera! Ang mga bagong sangre sabay-sabay pinanood ang premiere ng biggest telefantasya sa GMA Prime. Everything just adds to yung power and magic ng mundo ng Encantadia. Ang sarap makita kung gano'ng kagaling yung kaya nating i-produce tayo, di ba, bilang mga Pilipino. Yung fact na alam namin na pinapanood namin to together, iba siya sa pakiramdam eh. Ang masasabi ko lang, astig. Encantadix, mahal namin kayo. Sana po ay masaya kayo. Kasamang napanood sa Sangre si Sanya Lopez na ang latest makeup transformation bilang si Sangre Danaya. Ngunit kaya ko rin pamunuan ng dire. Milyon-milyon na ang views sa TikTok. Kaabang-abang naman ang magiging papel sa Sangre ni Shuve Etrata after her PBB exit this weekend. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Huli ka ang pagsalpok ng SUV na yan sa isang motorsiklo sa isang intersection sa Haro, Iloilo City. Sa lakas ng impact, nasira ang helmet ng rider at nasugatan siya sa ulo. Dinala sa ospital ang rider. Sumuko naman sa mga pulis ang driver ng SUV ilang oras matapos ang aksidente. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. May panawagan si Vice President Sara Duterte tungkol sa napipintong impeachment trial. Dapat daw magtiwala na magiging patas ang senator judges. Sinabi rin ng bise na kung accountability ang hinahanap, dapat daw kaso sa korte ang isinampa imbis na impeachment complaint. Balitang hatid ni RJ Relator ng GMA Regional TV. Sa gitna ng mga panawagang mag-inhibit sa hinaharap niyang impeachment trial, ang ilang senador dahil sa kanilang mga pahayag at ikinilos. Nanawagan si Vice President Sara Duterte na pagtiwalaan ang mga senator judges na magiging patas sila. Sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Paliwanag niya kung bias umano ng isang senador, pabor sa kanya ang magiging basihan. Paano naman daw iyong mga senador na may bias laban sa kanya? Kung ganun ang ating basihan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ibain ang pamilyang Duterte. Tugon niya sa pahayag ng ilang business groups na pagpapakita na accountability ang pagpapatuloy ng impeachment trial. Iginiit niyang hindi ito tungkol sa accountability. Kung accountability daw ang hanap, dapat sa korte nagpunta at hindi sa impeachment court. Dalawa lang yung penalties dyan, removal from office tsaka perpetual disqualification from government service. Walang penalties dyan dahil walang kaso dyan. Ang impeachment ay removal process ng isang impeachable officers. Kung gusto talaga nila ng accountability, ay mag-file ng mga kaso dyan sa mga korte. Noong nakaraang linggo, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government na sampahan ng kasong sibil at kriminal si Duterte para sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagbigay ng reaksyon dito si VP Sara sa isang video na ipinamahagi sa media ng OVP. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot sa loob ng korte. Pero naaawa ako dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay. Mula sa GMA Regional TV, RJ Relator, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin sa mga panawagang mag-inhibit sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang senator judge, sinabi ni Senate President Chis Escudero na voluntary yan. Dagdag ni Escudero na tumatayo ring presiding officer ng impeachment court, wala siyang kapangyarihang magpa-inhibit ng kapwa senator judge. Hindi rin niya ito pwedeng pagbotohan ng mga senador. Kung questionable raw ang kakayahan ng isang senator judge na magpasya ng patas, maaari raw magsampa ng ethics complaint sa Senado. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. May mga batang magkapatid na nalunod sa El Salvador, Misamis Oriental. Sarah, ano nangyari sa kanila? Rafi, lingid sa kaalaman ng ina, isinama raw ng kapitbahay ang magkapatid na maligo sa dagat sa barangay Poblasyon. Kwento ng ina ng mga bata, bigla na lang niyang narinig na may sumigaw na may nalulunod ditong Sabado ng hapon. Doon na siya napatakbo at nadiskubreng ang 5 at 2 taong gulang niyang anak iyon. Unang nasagip ng mga otoridad ang 10 at 14 anyos na babaeng kapitbahay ng mag-iina. Sila ang sinasabing nagsama sa 2 bata sa dagat pero itinanggi nila ito. Mabuti na ngayon ang kanilang lagay. Ang mga batang biktima, gabi na ng matagpuan at idiniklarang dead on arrival pagdating sa isang klinik.
Isang bagong silang na sanggol ang natagpuang patay sa isang irrigation canal sa General Santos City. Ayon sa pulisya, batay sa investigasyon ng SOCO, 5 oras nang nakababad sa tubig ang bangkay nang makita ng isang residente sa Barangay Katanggawan. Agad na inasikaso ng barangay ang pagpapalibing sa sanggol. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad ang ina ng sanggol na posibleng maharap sa reklamong infanticide. Kasabay naman po ng pagbabalik eskwela ay tumaas ang presyo ng isa sa mga kalimitang almusal o pambaon ng mga bata sa paaralan. Ito po yung manok at itlog. Balitang hatid ni EJ Gomez. Araw-araw daw namimili ng itlog ang construction worker na si John. Yun daw kasi ang pinakamurang ulam na pwede niyang mabili, lalo na pang almusal. Ngayong araw, 3 piraso ang binili niya, napapartneran ng pritong talong at kamatis. Ito daw sa umaga, almusal. Ano po pa partner sa itlog? Itong hotdog po. Minsan merong mahal, merong mura. Kung saan naamura, doon na lumilipat. Pagka mahal, alis ako. Paninda naman sa school na pinagtatrabahuhan niya ang 2 tray ng itlog na binili ni Mirna. Ramdam daw niya ang pagtaas muli ng presyo. May mataas nga po. Lahat naman po nagtaasan. Dito sa Marikina Public Market, mabibili ang isang tray ng pinakamaliit na itlog sa 185 pesos. Ang medium size, 210 pesos. Ang large, 235 pesos. Extra large, 250 pesos. At jumbo, 270 pesos. Ayon sa Department of Agriculture o DA, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng itlog dahil sa pagtaas ng demand ngayong pasukan na. Sabi naman ng tenderong si June, ang demand medyo tumaas na kasi nga nagbukas na yung klase. Yung supply hindi ganong tumaas kasi nga yung iba nagkakal na. Nagpapalit na sila ng manok para sa susunod na buwan tataas na ang supply nila. tumaas din ang presyo ng manok. Ang dating sariwang buong manok na 198 pesos, 205 pesos na ngayon. Mabenta raw sa ngayon ang sariwang manok ayon sa tinderong si John. Kailan pa nagsimulang tumaas yung ating presyo? Nakaraan linggo po ma'am kasi pag mabili kasi nagpapataas sila ng manok. Sa matira, minsan naubos rin pag madaming tao. Ang chilled o frozen whole chicken naman, ibinebenta ng 240 pesos na dating 220 pesos lang. Ang choice cuts naman, tumaas na sa 260 pesos ang kada kilo. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maaari na rin isumbong sa 911 hotline ng pulisya ang insidente ng bullying sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, re-responderia ng mga local police station. Makikipag-ugnayan sila sa pamunuan ng mga paaralan. May mga police unit na rin nakatutok sa mga estudyanteng mabibiktima ng krimen. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos, bukod sa bullying sa mga paaralan, tinututukan din ng gobyerno ang cyberbullying na nakaapekto sa mental health ng mga estudyante. Kasabay ng pasukan, balik sakripisyo ilang guro na lingguhang bumibiyahe sa dagat para makapagturo sa kanilang mga estudyante sa Zamboanga City. Sa Cebu City naman, inaabot ng 2 oras sa paglalakad ang ilang mag-aaral para makapasok lang sa paaralan. Ang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Pasado alas 6 ng umaga, dumating sa Napo Elementary School sa Cebu City ang magpinsang grade 6 students na sina Jose at Kim Shane Tabornal. Madaling araw pa lang daw, umalis na sila sa kanilang bahay sa karatig na sitio Kahugan na nasa bulubunduking bahagi ng barangay Sapang Dako. Pinili na magpinsang maglakad papasok sa eskwelahan dahil sa hirap sa masasakyan. Wala may eskwelahan dito, good. Nga ito sa kalisod sa dito kay kuha na gamay raandan. Kapoy sad kayo maglakaw kung ang papa maninda siya manggak niya. Kanang usay maglakaw rami usay kwaon sad mi. Si Christy naman, sinamahan ang kanyang 5 taong gulang na anak na kindergarten pupil. Kailangan nilang tumawid sa 3 sapa mula sa sitio Kahugan. Sa una wala pa? Wala sa sapa ra pud mi agi niya. Kung magbaha man gani, magkuan lang sa dogpisi para among abayan. Delikado. Oo. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, mahigit 20 mag-aaral ang galing sa sitio Kahugan.
I told the teacher we really have to teach well kay kani mga bata ato hours pantaong gilakaw, and they have to the competencies they really have to teach these children with according to their level. Balik eskwela, balik sakripisyo rin ang ilang guro sa mga paaralan sa mga island barangay sa Zamboanga City. Kinakailangan nilang sumakay ng bangka at manatili sa isla ng 5 araw kada linggo. Kaya bukod sa gamit nila sa pagtuturo, may dala rin silang bigas, tubig, damit at iba pa. Kasama nila sa biyahe ang mga security escort na sundalo na magbabantay sa kanila habang nasa paaralan. Malaki pong sacrifice every time na pagpupunta kami, sir, lalo na pag masama yung panahon. Kasi yung kailangan talaga namin harapin yung alon, tapos kasama na yung manghangin. Sa gabi, di bateryang solar light ang nagsisilbi nilang liwanag. At Dimetrong internet naman para sa komunikasyon sa kanilang pamilya at division office. Sa kabila ng mga hamon, tuloy ang kanilang serbisyo para makapagturo sa susunod na henerasyon. Mula sa GMA Regional TV, Alan Domingo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasabay ng pagbubukas ng klase kahapon dito sa Pangasinan, may ilang pasaway na tricycle driver ang nasita. Mahigit 20 tricycle driver ang nahuli sa paligid ng Mangaldan National High School. Karamihan sa kanila, namamasada na wala sa ruta o kaya ay kolorum o walang prangkisa. Tinikitan sila ng binuong Special Task Force. Aminado sa mga paglabag ang ilang driver. Magpapatuloy pa rin ang paninita hanggang sa mga susunod na araw. Ayon sa Mangaldan Public Order and Safety Office, 3% ng mga pumapasadang tricycle sa bayan ang kolorum. May ibibigay naman daw na prangkisa kung mag-a-apply sila. 16 na abogado ang bubuo sa legal team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Nakalista sila sa dokumentong galing sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Firm na ipinadala sa Senate Secretary na nagsisilbing impeachment court clerk. Ang 16 na abogado ay sina Philip Siegfried Fortun, Gregorio Narvasa II, Sheila Sison, pati sina Carlo Joaquin Narvasa, Roberto Batumbacal, Justin Nicole Gular, Lyndon Miguel Baquel, David Ronel Golia VII. Gayon din sina Maria Silina Golda Fortun, Clarlane Radok, Francesca Marie Flores, Miguel Carlos Fernandez, Michael Wesley Poa, Reynold Munsayak, Mark Vinluan at Ralph Bodota. Nakasaad din sa dokumento na bibigyan ng kopya nito ang Kamara pero may naka-note na quote, tender copy refused to receive, end of quote. Aalamin pa raw ni House Prosecution Panel spokesperson Odi Bukoy kung bakit walang tumanggap sa dokumento pero pwede naman daw itong iwan sa Kamara. Hindi rin naman anya ito makakaapekto sa impeachment proceedings. Samantala, kaugnay po sa pagtaas ng presyo ng manok at itlog, ngayong balik eskwela pa rin naman ay kausapin po natin si United Broiler Raiders Association Chairman Emeritus at Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego Jr. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga sa inyo, Connie, at magandang umaga din sa iyong mga taga-subaybay. Opo, ano ang dahilan ng pagmamahal po ng presyo ng manok at itlog sa ilang pamilihan? Naku, Connie, magulo na yung aming industriya ngayon. Parang nahahawa na sa gulo ng sinabi. Maraming bagay una sa lahat, yung kalidad ng mga sisiw na nabibili namin, hindi pare-pareho. Pagkatapos, sa panahon na ito na mahirap mag-alaga ng manok, lalong nagkakaproblema kami. Ang nagiging end result, nadidelay kami ng pagbenta ng manok. Halimbawa, dati-dati, 34 days may bebenta na namin yung manok. Nadadagdagan na 1 linggo yung alaga kasi mahirap magpalaki. So, okay. Kaya ngayon, Connie, ang presyo namin parang record high sa farm. 150 pesos per kilo ng live na broiler. Pero para sa kaalaman mo, itong mga iyon taga-subaybay,
nung 2 buwan na nakakaraan, bumaba ito hanggang 75 pesos bawat kilo. Kaya sabi ko, ang gulo na ng aming industriya. At ang nakakalungkot yan, yung pagbaba ng presyo namin sa mga farm namin, hindi naman gaano nararamdaman ng mga bibili. Halos hindi nagbabago sa retail yung presyo. Ganyan din ang nangyayari ako sa itlog. Nung isang buwan, ang medium na itlog, bumaba hanggang may mga farm na nagbebenta below 4 pesos ang medium. Sa ngayon, nakakabawi na yung mahirap ding mag-alaga ng paitlog yung manok dahil di sa panahon, pagka mainit, kukunti hindi itlog na manok. So ngayon, 6.25 ang average ng medium dito sa Luzon, mas mataas sa Visayas, na 7.55, at sa Mindanao, 6.50. So medyo mataas kaya lang, pagka nakita mo, malayo doon sa binibenta sa retail. Di ba, nakocover nyo naman kada umaga yan eh. Yes, sir. At ang sinasabi ko rin, Tony, nung ko pa nasasabi kay Iga, nung na-interview ako last week, sabi ko nga, ang hindi din maganda, yung mga, dahil sa mga kino-cover yung mga palengke, nakalagay lang yung presyo, hindi nakalagay yung size. Ang daming size ng itlog, 8 ang sizes. Yes po. Kaya po pwedeng maloko ang bumibili. Hindi naman maloko, kundi hindi sila nagkakabayan kung yung presyo nila, anong size yung binabayaran nila. Okay. Pero paano ho aayusin ito? Sabi nyo nga, magulong industriya nyo ngayon, pero hindi naman ho laging ganyan siguro, ano? Nag-umpisa yan ako nung dumami yung ini-import natin manok. At sa ngayon, hindi lang manok ang ini-import natin, hindi lang karne na manok, pati yung hatching egg na pinipisa para mag-isisiw, ini-import na rin natin. Kaya ang epekto sa amin, sa aming mga nag-aalaga ng local chicken, parang sugal na yung hanapbuhay namin. Mag-aalaga kami, hindi namin alam kung pagka binenta na namin yung manok, kung kikita kami. At isa din sa nagpapagulo ko, lahatin ko na. Mahaba ito. Sige po, go ahead. Sige po. Malaki din ang epekto sa amin ng mga nagiging desisyon ng local government. May overregulated na nung 1 linggo, nung Miyerkules, kapag meeting sa amin yung mga membro namin sa Bulacan at naghihingi ng tulong kasi gustong ipasara na ng local government yung mga poultry nila. At sila, binigyan na lang sila ng taning hanggang Disyembre. Dapat wala na sila doon pagdating nitong Disyembre. Okay. So, yun ang problema. So, ang industriya niyo ho ngayon ba, masasabi nating nanganganib na may mga malulugi, magsara, at lalo hong magkaroon kaya ng effect ito sa supply, lalo na ho, sinasabi sa ganitong panahon talagang yung presyo ho ng itlog ay tumataas dahil na rin ho sa matumal ho yung mga pangingitlog ng mga manok. Medyo tumataas. Kaya lang, ibig sabihin, hindi na i-reflect yung presyo namin sa mga farm doon sa retail. Yun ang sinasabi namin. In fact, kausap ka-meeting nga namin si Secretary kahapon, Secretary Laurel ng PA, inaano namin na magkatulungan. Kasi nga, mahirap din naman yun na hindi nila kagagawa. Sila ang nasisisi. Sa mukha nito, nung ang talagang nanganganib dito ko, yung mga small and medium na may mga nagsasara na talaga at ang problema namin, yung mga anak namin, ayaw nang manahin yung aming hanap buhay. Okay. Kasi may edad na ako, yung aming henerasyon, matyaga kahit ka malugi, sasabihin namin, talagang ganyan na hanap buhay natin. Magkaalaga pa rin tayo. Pero yung mga anak namin, mga millennials, hindi na matyaga, nagpapakahirap kayo dyan, hindi naman kayo kumikita. Okay. So, yun ang mas nakakalungkot. Mauubusan tayo ng farmers sa Pilipino. Sana ho, maayos. Hindi naman ko ni mawawala yung layer, yung mga itlog at saka yung manok kasi malalaking kumpanya ngayon pumapalit sa maliliit Yung mga dayong kumpanya rin. Okay. Naku, marami pong salamat. Nakakalungkot man yung mga naging experience po ninyo, pero kami ho ay nagdarasal na sana maayos ang naging sistema at ito hong mga nabanggit niyong problema. Thank you very much. Yan po naman si... Salamat. Maraming salamat din, Connie, at nabigyan mo ako pagkakataon para maipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano nangyayari sa aming industriya. Thank you, at sir. Para maintindihan din nila na hindi kami ang pinanggagalingan ng lahat ng problema. Yan po naman si UBRA Chairman Emeritus at Philippine Egg Board Association Chairman Gregorio San Diego Jr.
Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Zambales, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna at ilang panig ng Batangas at Quezon. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 12:57 ngayong tanghali. Update tayo sa binabantayang bagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Base po sa inyong monitoring, nasaan na yung lokasyon ng binabantayang LPA? Rafi, kanina alas 8 ng umaga, ang binabantayan nating LPA nasa layong 70 kilometers east-southeast ng Calapan City, Oriental Mindoro. At mapapansin nga natin na dito sa ating latest satellite imagery na talagang kalat-kalat yung mga kaulapan na dala nito. Saang lugar po ito magpapaulan? Inaasahan po natin na magiging maulap, may mga pag-ulan at pagkidlat at pagkulog ngayong araw dahil sa LPA dito sa Metro Manila. Ganon din dito sa may bandang Calabarzon, Mimaropa, sa lalawigan ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Kaya sa mga kababayan po natin dito sa mga nabanggit nating lugar, antabayanan din po yung mga posibleng localized thunderstorm at advisory na ipapalabas na ating mga Pag-asa Regional Services Division para maging alerto tayo sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dala ng mga pag-ulan na dala nga nitong low pressure area. Ang tanong siguro ng marami, magiging bagyo po ba ito? Sa ngayon, Rafi, malit na ang chance na nito maging bagyo dahil nga nagkakaroon na ito ng interaction sa landmass ng ating bansa. Subalit, patuloy din po tayo magmonitor para kung ano mang pagbabago sa pagkilos nito, cloud development at posibleng ulan na dala nito, ay agad-agad nating mabisuhan yung ating mga kababayan. Iyon, wala nga ang bagyo, pero bakit kaya panay po yung pag-uulan sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya po sa Maguindanao del Norte? Dito po sa ilang bahagi ng ating bansa ay nakakaranas naman ng mga pag-ulan, mga isolated thunderstorm din, dulot ng either localized thunderstorm o minsan ng easterlies. No? So alam naman natin yung mga nakarang araw ay nakaranas ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao at posibleng yung mga kalupaan dyan, malalambot pa. So, nandiyan pa rin yung peligro ng mga posibleng landslide at yung mga flash flood, lalo na kung uulan dito sa mga bulubunduking lugar at yung mga downstream community na tinatawag natin ay makakaranas ng mga ulan na magmumula pa po sa itaas ng mga areas na inuulan nga, yung mga bulubunduking lugar. Kaya mag-monitor din po yung mga kababayan natin sa Mindanao sa ating mga localized thunderstorm at rainfall advisory na ipapalabas naman ng ating Mindanao Pag-asa Regional Services Division. Matanong na rin po namin, paano po yung magiging coordination o information dissemination niyo sa LGUs pagdating po sa class suspension? Sabi po kasi ng DepEd, binibigay na nila sa LGU yung desisyon na magsuspindi ng klase batay po sa real-time weather conditions. Normally, Rafi, kapag may bagyo, may mga warning signal tayo nakataas, ay may automatic na suspended levels na ng, or antas ng klase na sinususpinde base sa nakataas na warning signal sa ilang lugar. Subalit kung wala namang bagyo, halimbawa meron tayong umiiral na habagat at nagpapaulan nga sa ilang lalawigan, ang nangyayari nga po niya, nakatang na po sa local government units ang class suspension. So dito po sa Pag-asa, nagmo-monitor tayo at meron po tayong coordination with both the national and local level ng NDRRMC na siya naman pong may coordination with the LGUs. No? So kung meron tayong rainfall advisory, kung meron tayong papalabas na weather advisory, or may napapansin tayong significant weather disturbance na posibleng magpaulan, at given the condition na umuulan na during the last few days sa isang lugar, ay agad-agad po nating inaabis agency or, for example, in this case, ang disaster preparedness ay ang OCD and DRMC. 24/7 po operation natin. So, we can have a pre-disaster risk assessment meeting kahit this oras ng gabi or early AM para lang po mabisuhan yung mga kababayan natin with regards sa kanilang decision to suspend the classes at their area of responsibility. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo sa Balitang Hali. Ito ang GMA Regional TV News. Namatay isang batang 6 na taong gulang sa Gumaca, Quezon dahil sa rabies infection. Cremated na ang bata at nakalagak ang kanyang abo sa kanilang bahay. Ayon sa tatay ng bata, namatay ang kanyang anak mahigit 1 buwan matapos makagat ng alaga nilang tuta noong May 10. Nitong Huwebes, nilagnat at sumakit ang tiyan ng kanilang anak. Lumala ang sintomas ng bata nitong Biyernes kaya isinugod na siya sa ospital at kalaunay namatay roon. Hindi raw nila inakala
na rabies ito dahil nakumpleto ng kanilang anak ang rabies vaccine noong June 4. Nais pa imbestigahan ng mga magulang ang nangyari sa kanilang anak. Sabi naman ng ospital, posible pa ring mamatay sa rabies ang isang pasyente kahit nakumpleto ang bakuna. Hindi rin daw sinabi agad ng mga magulang na namatay ang tutang nangagat sa bata. Sugatan ang isang babaeng estudyante matapos mabangga ng motorsiklo sa Iloilo City. Nangyari ang aksidente sa isang pedestrian lane sa Haro District. Base sa investigasyon, tumatawid noon ang 20 anyos na estudyante nang mapansin niya ang paparating na motorsiklo. Umatras ang estudyante. Umiwas naman ang rider pero napakabig siya sa direksyon kung saan umatras ang biktima. Isinama ng pulisya sa presinto ang rider pero pinalaya rin matapos hindi agad masampahan ng reklamo. Walang pahayag ang rider at biktima. Ramdam na agad ang mga nakakatakot na bangungot sa official poster ng mind-bending horror film na P77. Featured sa poster ang bidang si Kapuso primetime princess Barbie Forteza habang nasa loob ng elevator. Makikita sa reflection ng salamin ang sari-saring shokot face niya. Ginaya pa nga ni Barbie ang isang post ng character niyang si Luna. Nangyari yan sa paglagda ng distribution partnership ng P77 sa pagitan ng GMA Pictures at Warner Brothers Philippines. We're very happy to be the 7th local film to be distributed by Warner. So tamang-tama, 'di ba? GMA 7, 7th film, P77. So mukhang the stars are aligning for this movie. Kung sa July 30 mapapanood na sa mga sinihan ng P77, nag-premiere naman kagabi sa streaming platform na View ang revenge drama series na Beauty Empire. Episode 1 pa lang, tapatan na agad in their white and black gowns ang character ni na Barbie at Kailin Alcantara. Simula pa lang daw yan ang exciting murder mystery na mapapanood din sa GMA Prime starting July 7. Perfect daw ang series sa mga hanap ay women empowerment. Ibang lumaban ang babae. Para sa akin mas nakakatakot. Bakit? Kasi ang mas ginagamit namin utak, hindi lakas. Mainit-init na balita, nakauwi na sa Pilipinas ngayong araw ang ilang Pinoy at overseas Filipino worker na stranded sa Dubai dahil sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Iran at Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, pasado alas 10 kanina nang makalapag sa Pilipinas ang eroplanong sakay sa kanila. 8 sa kanilang OFW na papunta sana sa Jordan. Ang ilan naman ay mga babae at mga bata. Kahapon, 18 OFW rin ang nakauwi matapos maudlot ang pagtatrabaho sa Middle East dahil sa lumalalang tensyon doon. Ayon sa DMW, may ilang Pinoy na sugatan sa mga airstrike sa Israel. Sa Iran naman, sinabi ni Philippine Ambassador to Iran, Roberto Manalo, na tensyonado pa rin ang sitwasyon doon. Wala namang nasaktan sa 700 Pinoy roon at wala rin nag-request na mapauwi. Muling itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Jay Ruiz bilang Acting Secretary ng Presidential Communications Office o PCO. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, kahapon inilabas ang reappointment paper ni Ruiz. Ni-reappoint ng Pangulo si Ruiz sa pwesto matapos i-defer o ipagpaliba ng Commission on Appointments ang deliberasyon sa unang pagkakatalaga kay Ruiz. Overload cuteness ng isang aso from Leyte ang ating ibibida. Itong alaga sikat dahil sa kanyang mixed emotions. Aba, ano ba ang drama ng ating autista? Daddy. Enjoy sa mga kiss ni Fur Mom pero hashtag galit sa halik ni Fur Dad. Presenting ang drama-rama ng asong si Mochi. Ayan, not so soft muna kay Daddy Josh dahil inakalang siya ang umagaw ng merienda. Don't worry, madali lang daw ang solusyon. Konting lambing lang, magiging sweet kisses din. Viral ang video with 1 million views. Trending! Ayan ang balitang hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.